Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng
DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayong pong hapong ito ng Huwebes, 23 sa buwan ng Abril, taong 2026. Sa ating pong headlines, Malacanang itinangging last minute ang pagbibigay ng Travel Authority kay Vice President Sara Duterte. Biyahe ni Vice President Sara, hindi natuloy. Tinawag na World Tour ni Jose Castro. VP Sara bumwelta kay dating Senador Trillanes. Ang umunoy totoong magnanakaw, hindi sa bangko ipinapasok ang pera kundi sa maleta. Impeachment rules sa Corona trial gagamitin kung matuloy ang VP Duterte impeachment ayon kay Senate President Soto. Dating House Speaker Martin Romualdez nasa Pilipinas pa. Precautionary hold departure order nasa Immigration Bureau. Philippine Army iginit na MPA ang UP student. Ngayon din ang iba pang napatay sa nangyaring bakbakan sa Negros. Operasyon naman ng pulisya sa Zamboanga City, 3 ang patay. At nagkaroon ng sunog sa Iloilo City. Mahigit sa 20 kabahayan ang natupok. Rapido Hataw Balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido Hataw Balita. Sa ating mga balita, hindi na raw ho tutuloy si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa dahil sa last minute daw pong approval. Sa kanyang liham sa tanggapan ng Pangulo, nagpasalamat ang pangalawang Pangulo kay PBBM sa anya'y last minute issuance ng Travel Authority. Anya na bago na ang plano niyang pag-alis dahil naman sa tila walang kasiguraduhang siya'y papayagan naman ng palasyo. Kaugnay po nito ay magpapadala mano si VP Sara ng bagong apela at dapat ito raw ay maproseso ng mabilis para mas makapagda siya sa kanyang pag-alis. Iniling din niya ang confidentiality na request para sa kanyang kaligtasan. Una nang inaprubahan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang Travel Authority ni VP Sara na nakatakda sanang bumay sa bansang The Netherlands, sa bansang South Korea, Belgium, Germany, United Kingdom at maging sa Northern Ireland. Tinawag ni Apala sa press officer Undersecretary Claire Castro na World Tour ang naudot na biyahe ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, kung nais ng Vice Presidente na magbakasyon at mag-World Tour ay ibigay na lamang sa kanya ang kanyang hilig. Lalo at wala naman anya itong Immigration Lookout Bulletin Order at Precautionary Hold Departure Order. Ang buwelta ni Castro ay kasunod ng sinabi ni VP Sara na late notice ang pag-aproba ng Malacanang sa aplikasyon niya para sa Travel Authority. Samantala naman, walang special rule sa SALN. Ito naman ang sagot ni House Committee on Public Affairs Chairman Joel Chua kay Congressman Isidro Ungab ng Davao City, taga-suporta ng pamilya Duterte. Reklamo ni Ungab, dapat daw po nakasentro ang pagtalakay sa SALN ni VP Sara sa panisiya'y pangalawang Pangulo kung saan ang pondong pag-uusapan lang ay ang 3.8 million pesos. Paliwanag naman ni Chua, ang natiling noong ay bakit zero ang dineclare ni VP Sara na cash on hand at zero cash in bank sa SALN mula 2019 base naman sa records ng Ombudsman.
Umabot naman sa higit sa 6.7 billion pesos ang na-flag ng Anti-Money Laundering Council sa kinukwestyong yaman na mag-asawang Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Kumpiyansa si dating Senador Antonio Trillanes IV, maboboto ng batay sa ebidensya mga senador sakaling litisin sa kanilang kapulungan si Vice President Sara Duterte. Ito ang reaksyon ni Trillanes sa mga obserbasyon na mahihirapan makakuha ng sapat na bilang sa Senado upang ma-convict at ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Sa panayam ng programa ng Damdaming Bayan, sinabi ng dating senador na walang magagawa ang mga senador kundi pakinggan ang pulso ng bayan tungkol sa mga ebidensya na isusumite sa impeachment court. Rapido, hataw, balita. Sa iba pang balita, pinanindigan ng militar ang naunang report na pawang mga miyembro ng NPA New People's Army ang napatay na UP student at iba pang personalidad sa nangyaring enkwentro dyan po sa may Tuboso, Negros Occidental. Kasunod po ito ng pagkumpirma ng UP Diliman Student Council na counselor nila ang isang sa 19 na napatay na si Eliza Alano. Sa ambush interview sa libingan ng mga bayani, sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis De Mahala na armado ang naturang mga pinaghinalaang NPA. Kung totoo manong student leader o social worker lamang ang mga napatay, kinuwestiyon ni De Mahala kung bakit sila nasa lugar ng enkwentro kalaban ng mga sundalo. Kung totoo namang hindi sila kombatant, tinawag namang obstruction ni Defense Secretary Gilbert Dororo ang presensya ng mga Islam. Pagsagawa ang Pilipinas at Malaysia ng hybrid high-level bilateral discussion para palakasin ang energy security sa gitna ng gera sa gitnang silangan. Magpalitan ng impormasyon at pananaw mga opisyal ng Department of Energy at Malaysia Ministry of Economy and Ministry of Foreign Affairs. Pinalakay sa dialogo ang epekto ng digmaan kabilang ang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo sa global market. Kasabay nito nilinaw ng DOE na binili sa ilalim ng commercial transaction sa Vital Asia Limited ang diesel shipment noong April 21 at hindi government-to-government procurement arrangement. Pinagtibay ng dalawang bansa ang commitment sa pagpapanatili ng matibay na bilateral ties at patuloy na koordinasyon sa ilalim ng ASEAN Energy Cooperation Platform. Rapido, hataw, balita. At ngayon, sa rapido ho ng mga report, Palasyo ng Malacanang itinangging last minute ang pagbibigay ng Travel Authority kay VP Sara Duterte. Ibalito mo nga yan, RH14, Let Narciso Mislet. Ray Romel, nilinaw ng Malacanang na isang araw bago ang biyahe ni Vice President Sara Duterte, ibinibigay ang kanyang travel authority kahit sa mga nakaraang travel request dito. Iyan ang paglilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro matapos sabihin ni VP Sara na last minute ang pag-aproba sa kanyang travel request at kaya hindi na siya tutuloy sa kanyang nakatakdang biyahe ngayon. Ayon kay Castro, nag-request ang Vice Presidente noong April 14 at kadalasang tumatagal ng 5 araw ang pagproseso nito. Bigyang diin ng palasyo na hindi pinipigil ang bumiyahe si VP Sara, lalo't wala naman itong immigration lookout bulletin o precautionary hold departure laban sa kanya at patunay rin dito ang mga nakakaang biyahe niya abroad. Narito si Jose Castro. Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya nag-request ng pagbabakasyon or personal trip na mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganun. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Kinwestiyon naman ni Castro ang timing ng biyahe ng Vice Presidente at ang annual 6.8 billion na tanong ay kung bakit nagbago ang kanyang isip. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, Vice President Sara Duterte bumuelta kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Ibalita mo yan, RH number 7, Henry Uri. Henry. Romel, binueltahan ni Vice President Sara Duterte si dating Senador Antonio Trillanes matapos nitong akusahan ng pangalawang Pangulo na nakatanggap umano ng perang galing sa iligal. Patay sa statement ng Vice President ngayong hapon, sinabi nito na halos isang dekada nang inilalako ni Trillanes ang paulit-ulit na kasinungalingan. Ang pagkakaiba lamang ngayon, aniya ay may bakir na ito na walang iba kundi ang presidente ng Pilipinas na hindi kayang isumite ang sarili kahit sa simpleng drug test. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, may makinarya na rin ngayon si Trillanes, gaya ng mga low bender congressman na nakatanggap ng mali-malitang pera. Ang COA na itinaining ang kanilang findings sa political attack laban sa kanya at ang AMLAC na ayaw klaruhin na hindi totoo ang mga bank account na ipinakita sa hearing ng Senador Antonio Trillanes at wala ring nangyaring paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Diin pa ng Vice President, malinis ang kanyang service record at wala siyang anumang kaso ng pagnanakaw sa pondo ng bayan. Ultimo ani ang sentimong ibinabato sa kanila ay may lehitimong tinanggalingan at may kaukulang dokumento. Kasabay nito, kinwestiyon din ng Vice President kung saan nasaan na ang sagot sa flood control anomaly, aksyon ng gobyerno sa gutom, kahirapan at laganap na krimen. Dahil dito, nanawagan ng Vice President sa publiko na huwag palinlang dahil ang totoong magnanakaw aniya ay hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Henry. Samantala naman impeachment rules sa Corona trial. Gagamitin daw po kung matuloy ang VP Sara Duterte impeachment dahil po kay Senate President Tito Soto. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Maas. Lakay Raymond. I-rekomenda ni Senate President Vicente Tito Soto III ang gagamitin na nilang rules sa impeachment ay ang rules na ginamit sa impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona Jr. Ayon kay Soto, kompleto na ito at walang nakalagay na expiration o sunset provision. Paliwanag ng Pangulo ng Senado, matatagalan makapagsimula ng trial proper kung babalangkas pa sila muli ng panibagong rules dahil kailangan pa nito ng publication. Iwala itong makapag-convene ang Senado bilang impeachment court sa isang buwan nilang sesyon mula May 4 hanggang June 5 bago ang kanilang CMED adjournment. Ngunit depende ito sa Kamara de Representantes kung kailan nila ito transmit ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Narito si Senate President Tito Soto. It is in effect, kung tutuusin, wala kami nilagay na sunset provision doon sa impeachment rules ni panahon ni Justice Corona. So kung tutuusin, we can easily adopt it. And I suggest that we adopt it because malawak na yun. In the rules, it also includes the rules of court as suppletory. So lahat ng kikailanganin namin sa impeachment ay naroon na sa rules na yun. Even yung pre-trial and whatever recommendation they want. Pinakamaganda is wag na namin galawin. Ito na yung approve namin. Total, ando doon naman yung rules of court. Sapagkat if we change it, magpa-publication na naman. Si Senate President Tito Soto, ito si RH28. Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dating House Speaker Martin Romualdez mananatiling nasa bansa. Lahat ng legal remedies laban sa precautionary hold departure order isusulong ng kanyang mga abogado. Ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky, Regunan. Manang Milky. Romel at Ray nasa bansa sa Leyte, Representative Martin Romualdez. Ito ang kinumpirma ng kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo. Ayon kay Fajardo, mananatili sa bansa ang dating House Speaker kasabay ang pagsusulong ng legal remedies sa pagwasol sa inusyo sa kanya na precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan base sa request ng Office of the Ombudsman. Sabi ni Fajardo, irresponsable ang mga kumakalat sa social media na wala na sa Pilipinas si Romualdez para takasan ang kanyang mga pananagutan. Binigyang diin ni Fajardo, sinunod ni Romualdez ang tamang proseso, nag-request at pinagbigyan ng sara ang kanyang request na travel authority at ay pag-ugnayan in good faith
sa DOJ at Bureau of Immigration para sa kanya nakaschedule na medical check-up sa Singapore. Narito si Atty. Ade Fajardo, legal counsel ni dating House Speaker Martin Romualdez. At the outset, we clarify. Representative Romualdez is in the Philippines and has not left the country. Any report or insinuation that he has fled is false and irresponsible. Representative Romualdez followed the proper process. He sought and secured the necessary travel authority and coordinated in good faith with the Department of Justice and the Bureau of Immigration for a brief, long overdue 4-day medical checkup with his attending physician in Singapore. This is fully consistent with his conduct from the very beginning, one of cooperation, transparency, and respect for legal processes. Unfortunately, this legitimate act has been twisted to create a prejudicial narrative that he intended to flee. We will avail of all appropriate legal remedies to question the issuance of this order before the proper forum. Representative Romualdez remains committed to facing these allegations squarely. Una rito, tiniyak ni Romualdez na haharapin niya ang lahat ng mga aligasyon at hindi niya ito tatakasan. Binigyang diin ng dating House Speaker, hindi niya napapayagan na maging scapegoat ng mga taong nasa likod ng flood control controversy at budget insertion. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Thank you, Milkay. Samantala naman, precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa Bureau of Immigration na raw po. Ating alamin sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakahirin na tanggap na ng Bureau of Immigration yung precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi sa DZRH ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, kasama na ito sa kanilang system ngayon at kasalukuyan ng ipinatutupad. Ibig sabihin, haharangin na ng BI sakali mang lumabas ng bansa yung dating leader ng mababang kapuluhan. Matatandang nag-issue ang Sandigan Bayan 7th Edition ng HDO matapos silingin ng Ombudsman. Binanggit nito sa request na isinasangkot si Romualdez sa di umanot lander, direct bribery, indirect bribery at money laundering kaugnay ng flood control scandal. Una nang tinabla ng Ombudsman ang hiling ni Romualdez na bumiyahe patungo sa Singapore noong April 21 para umano sa medical check-up doon. Dati nang pinabulaanan ng former House Speaker ang mga nabanggit na aligasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. kinalampag ang eskwelahan ng estudyanteng nambastos sa Philippine Air Force. Ibalita mo yan RH number 12, Edniel Parosa. Edniel. Pinalidisiplina ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang mga aktivistang nakunang nakikipagsagutan sa mga tauhan ng Philippine Air Force sa loob ng University of Santo Tomas. Ayon kay Teodoro, binastos ng naturang mga estudyante ang suntalong inimbitahan mismo sa universidad. Nag-viral ng insidente nang mauwi sa sagutan itong paninita ng isang philosophy freshman student sa exhibit na hukbong pangipapawid sa 45th anniversary ng UST. Kinostyon kasi ng grupo ng mga mag-aaral kung bakit ibinibigyan ng PAF ang assets nitong ginamit din sa pambubomba sa isang operasyon sa Mindoro. Pero sa isang talumpati, din sa libigan ng mga bayani ngayong araw, sinabi ni Secretary Gibo Teodoro na mistulang ilusyoan o sinadyang galitin ng mga estudyante ng mga sundalo sa paunguna ni Air Force Spokesperson Colonel Maria Cristina Pasco. Kapag ding 8 taon na pala sa unang baitang sa kolehiyo ang isa sa mga nakasagutan ni Pasco. Hamon ng kalihim sa eskwelahan, gawa ng aksyon ang tinawag niyang nakakahiyang pangyayari. Pakikita natin ng DND Secretary. 8 taon na nasa first year college pa. Palipat-lipat daw. Anong klaseng asal yan? Ako mismo hindi ko kukonsintihin yan. Kahit na anong sabihin nila. Kaya estudyante na yan, kailangan disiplinahin na eskwelahan na yan.
Kung hindi, nakakahiya na ang eskwelahan na yan. Sinopla rin ng kalihim ang akusasyong labag sa karapatang pantao ang hiwalay namang military operation sa Negros Occidental na ikinasuwi ng isang estudyante mula sa University of the Philippines. Tanong ni Chidoro, kung toong walang armas ang 19 na napatay, anong ginagawa nila sa lugar ng enkwentro? Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ediel. Samantala, skulptura, donasyon ng Pilipinas sa ASEAN Secretariat bilang bahagi daw po ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Ibalito mo ngayon, RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, isang skulptura ang kinumisyon ng Pilipinas bilang parte ng komemorasyon ng bansa bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, formal na itinurn over ng kalihim ng kagawaran na si Maria Teresa Lazaro sa kanyang kapasidad din bilang chair ng ASEAN 2026 ang skulptura na pinamagatang Vitality na likha ng sikat na Filipino artist na si Impi Pilapil. Ang naturang skulptura ay hango sa marmol galing Romblon kasama ang bakal at salamin kung saan ang inspirasyon umano nito ay ang mga karagatan na nagbubuklod at kumukonekta sa mga bansa ng ASEAN. Dagdag ng DFA, kinakatawan rin ng skulptura ang mga aspirasyon ng Pilipinas para sa pagsusulong ng chairship nito sa ASEAN ngayong taon. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Lazaro na pinaalala ng skulptura ang kooperasyon, shared values at common vision para sa isang papayapa, stable at masaganang rehiyon na siyang layuning makamit ng ASEAN. Matapos ang unveiling, nagkaroon ng pagkakataon ng kalihim na makipagpulong kay ASEAN Secretary General Kau Kim Horn kung saan pinag-usapan ng dalawang opisyal ang mga preparasyon para sa 48th ASEAN Summit and related summits na gaganapin sa darating na Mayo 6 hanggang 9 ngayong taon sa lalawigan ng Cebu. Inaasahang darating mga opisyal at top ministers ng mga ASEAN member states sa susunod na buwan sa Cebu at mga leader ng mga ASEAN member states at dialogue partners nito tulad ng Amerika, Canada, Australia, Japan, China at iba pa para naman sa ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa darating na Nobyembre dito naman sa Metro Manila. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3 buwang moratorium sa National Home Mortgage Finance Corporation housing loan inanunsyo ng Department of Human Settlements and Urban Development sa gitna ng krisis. RH number 5, Val Gonzalez. Val. Mel, magandang balita sa lahat ng mga nakakuha ng pabahay ng gobyerno sa ilalim ng National Home Finance Corporation o NHMFC. Ito'y dahil sa inanunsyo ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang 3 buwang moratorium o tigil sa pagbabayad ng bahay simula Mayo 1 ng walang interes. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Sr. na protektahan at tulungan ang mga pamilyang Pilipino na naghihirap ang kalagayan ng presyo ng fuel at krisis sa Middle East. Sa ilalim ng programa, lahat ng mga qualified borrowers ng SMFC sa buong bansa ay automatikong sakop mula Mayo 1 hanggang Hulyo 31. Paliwanag ni Secretary Aliling, hindi na kailangan pang mag-file ng application ng isang home loan borrower at walang ipapataw na penalty para dito. Batay sa record ng NSMFC, tinatayang nasa 50,000 miyembro ang makikinabang sa 3 buwang moratorium. Kasabay nito, pinaprobahan din ng Pag-ibig Fund ang 3 buwang moratorium at early withdrawal para sa mga OFW na apektad ang gulo sa Middle East. Gilid ng DSUD, pinapahalagaan ng pamahalaan ng pabahay dahil ito ay para sa seguridad at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, team daw ho ng Department of Justice sabay magtutungo na raw po sa Czech Republic para sa pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Zaldico. Ibalito mo ngayon, RH29, Boy Gonzalez. Boy! Nakay Ray, kinumpirma ng Department of Justice na aalis ngayong araw
si Justice Secretary Vida patungong Czech Republic upang makipagpulong sa mga otoridad doon kaugnay ng kaso ni dating Kongresista Elizalde Saldeco. Kasama ni Vida sa biyahe si Chief Executive Council Dennis Chan upang simulan ang formal na usapan sa kanilang Czech counterpart at tukuyin ang lahat ng legal na paraan para maibalik si Ko sa Pilipinas at tumarap sa mga kasong nakabinbin laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Ayon sa DOJ, kabila sa mga maaring hakbang ang deportation, extradition at paggamit sa United Nations Convention Against Corruption na kapwa nilagdaan ng Pilipinas at Czech Republic. Binigyan din naman ang gagawaran na sinikilala nito ang mga umiiral na batas, judicial process at data privacy regulation ng Czech Republic bilang isang soberanyang bansa. Dagdag pa ng DOJ, bagamat posigido ang pamahalaan na gamitin ang lahat ng legitimate legal remedies, ang takdang panahon at paraan ng pagbabalik nito ay manatiling nakasalalay sa patuloy na pag-uusap at sa proseso ng Czech at international law. Tinayak naman ng DOJ na manatili itong matatag sa mandato nitong papanagutin si dating Congressman Ko sa harap ng mga korte sa Pilipinas. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! Samantala, dayuhan arestado matapos sa reklamo ng hindi pagbabayad ng kinuwang pagkain sa Naiatri sa Pasay City. RH number 29, Boy Noche Kakas, Mr. Noche. Romel at Lakay Rhea, inaresto ng mga tauhan ng PNP Aviation Security Group ang isang dayuhan na sinasabing nagwawala. Ito ay kasunod ng reklamong hindi umano ito nagbayad ng kinuhang pagkain sa isang food outlet sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa lungsod ng Pasay. Bago maaresto kay Ray at Romel, umalag ang Danish National sa mga otoridad kaya isang pulis ang nasugatan. Nasa kustodiya na ng NAIA Police Substation 3 ang foreigner para sa karagdagang investigasyon sa theft incident. Arit sa 27, Nochikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Standby! Mga balita mula po sa mga probinsya, Pilipinas ang oras sa 2:35. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na
Amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro sa bawat team na napupuntaan ko, sabay-sabay ko na silang, parang, kumbaga, meron akong mga bagay na pwede kong gawin. Pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Bangan this Saturday. Hi, this is James Reed and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I'm living that Randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Hindi lang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede naman. rin naman sa real life. Yes. I wouldn't mind. E paano na lang kung si James Reid ang kasama mong ma-stuck sa traffic? Baby, pasensya na nananaginip pa. Hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghintay pa. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Rapido, hataw, balita. Ang niyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ratchada Probinsya. Rapido, hataw, balita. Naku, nauwi sa trahedya, no ha? Yung pong operasyon ng pulisya sa may Zamboanga City. 3 ang patay. Report mula kay RH19, June Di Makutak. June. Lakay Ray, Lakay Romel. Madaling araw kanina, ginulantang ng mga putukan ng baril ang mga residente ng barangay Sinunok, Zamboanga City. Nabatid na isang law enforcement operation sa nilunsad ng Regional Intelligence Division, Region 9, laban sa isang individual na di umano'y may kasong multiple murder na napatay at nadamay pa ang 2 miyembro ng pamilya nito, kabilang ang isang batang lalaki na kinilalang si Salam Aradais Alfad, 12 years old, at Ryan Hassan Alfad, 22 years old, habang sugatan naman ang isang Miss Lee Aradais Alfad, 18 years old, na under medical treatment sa isang ospital. Ang suspect ay kinilalang si Saddam Siddiq na iniugnay ng PNP sa Dawla Islamiyya Abu Sayyaf Group, Basilan Base, na may 4 na standing warrants of arrest sa kasong pagpatay na walang bail bond ang nirekomenda ng korte. Umalma naman ang miyembro ng pamilya ng napatay na di mano'y planted ng raiding team ang baril na iniugnay sa biktima. Ayon sa pamilya, wala manong shootout na naganap. Basta't pagbukas mano ng pinto ay sabay putok ng raiding team sa mga biktima, sanhi na agad ang kamatayan ng 3. Ayon sa PNP Region 9, ang operation ay sumusunod sa legal procedural requirements, kabilang ang paggamit ng body-worn cameras at alternative recording devices na nakabatay sa guidelines ng PNP at ng Supreme Court. Mula sa mainit na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa mahigit 20 kabahayan ang natupok sa sunog sa Iloilo City. Jocelyn Maque ng Action Radyo Iloilo. Jo. 22 bahay ang apektado sa sumiklab na sunog sa barangay Kasing-Kasing Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa listahan ng City Social Welfare and Development Office at mga barangay official, 17 ang totally gutted at 5 ang partially damaged na bahay. Umaabot sa 89 na mga individual ang apektado. Nag-evacuate sa Baluarte Elementary School ang mga biktima ng sunog. Nahirapan pa ang mga bombero na pumasok sa lugar dahil sa makitid na daan at maraming naka-on-road parking kaya umabot sa second alarm ang sunog. Nagtulong-tulong rin ang mga residente sa pag-apula ng apoy. Ayon sa isang residente na sa Eli, nagmula sa kisame ng kanyang bahay ang apoy at mabilis itong kumalat sa iba pang bahay. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namandala naman forest fire sa Homonhon Island. Diyan po sa Giwan, Eastern Samar. Abay na sa 8 araw na raw po yung forest fire na yun. Ating alamin sa report ni Jimmy Angay-Angay. Jimmy. 8 araw nang nagpapatuloy ang forest fire sa Homonhon Island sa bayan ng Giwan, Eastern Samar. Ayon sa Bureau of Fire Protection Eastern Samar, sa pinakabagong ulat tinatayang 102 at 150 ektarya ng kagubatan na apektuhan ng sunog. Ayon kay Bureau of Fire Protection Eastern Samar Provincial Fire Marshal Chief Inspector Jimmy Corpin Pasagi, patuloy ang kanilang sinasagawang operasyon upang makontrol ang pagkalat ng apoy. Kabilang sa kanilang hakbang ang paggamit ng air assets o mga sasakyang panghipapawid upang mapabilis ang pag-apula ng sunog.
Nagsimula ang forest fire matapos isang residente nagsunog ng basura sa Barangay Kulasi at napiktuhan ng mga barangay ng Kadawayon, Pagbabagdan at Kasuguran. Dagdag pa niya nakipagtulungan na rin ang iba't ibang silang gobyerno upang masugpo ang insidente sa lalong pinakamadaling panahon. Sa kasalukuyan patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko maging maingat at iwas ng gawaing maaaring magdulot ng sunog lalo na sa mga kagubatan. Nabatid ang iyong taon na umabot na sa 37 na garage fire ang nangyari sa Eastern Samar at 16 na structural incident o nasunog ng mga bahay, nagkakalagang 88 milyong piso ang pinsala. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstrato Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa arestado sa bypass operation sa Alaminos City sa Pangasinan. Freddy Fajardo, ibalita mo yan, Freddy. Natimbog ang isang street level individual drug suspect na 38 anyos na lalaki, may asawa, Taylor at residente ng Alaminos City matapos itong masakote sa anti-drug bypass operation. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, nagsagawa ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit alas 8:30 kagabi. Isang nagkunyaring buyer at nakabili ng 3 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang sa buso suspect na tumitimbang ng 3 gramo at may drug price na 20,400 pesos, kaya agad siyang inaresto. Nasamsam sa suspect ang marked money ginamit sa operasyon at iba't ibang uri ng drug paraphernalias. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na nasa kustudiya ng Alaminos City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartet nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Samantala, 5 miyembro daw po ng NPA na aresto sa may Talisay, Negros Occidental. Report mula kay RH46 Rex Cantong. Rex. Naaresto ng mga otoridad ang 5 katao na umunoy miyembro ng New People's Army o NPA sa Circumferential Road, Barangay Matabang, lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Ang mga naaresto kinilala na sina Glimar Bagosmo, 48 anyos, residente ng Purok Golden Shower, Barangay Poblasyon, Ipel, Zamboanga, Sibugay. Danny Boy Di Bagyo, 27 o 25 anyos, residente ng Sitio Budlasan, Barangay Buenavista, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Judy Karamihan, 34 anyos, residente ng Sitio Buli, Barangay Bagonbon, San Carlos City, Negros Occidental. Julian Balora, 26 anyos, residente ng Barangay Santa Rosa, Morsha. At Jerome Cibalios, 57 anyos, na residente ng Barangay Bata, lungsod ng Bacolod. Nahuli si Bagosmo matapos isinerve ang warrant of arrest dahil sa kasong attempted murder, habang arestado din ang 4 na mga kasamahan nito matapos na kunan ng mga barel at bala kasama na ang explosive. Kinonperma din ni Bagosmo na nasugatan ito dahil sa nangyaring inkwentro sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Municipal officials sa mga Bobon, Northern Samar, tutol sa pag-pull out ng BFP sa fire truck ng bayan para ilagay sa bayan ng Allen. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Naghain ng resolution ang municipal officials ng bayan ng Bubon, Northern Samar sa pagbabawi ng fire truck na nasabing bayan na pinull out at inilagay sa bayan ng Allen, Northern Samar matapos na masirang 2 fire truck na nasabing fire station ng Allen. Matapos na magreklamo sa programa ni Senador Raffy Tulfo, ang isang biktima ng sunog sa nasabing bayan ng Allen, nang hindi makapagresponde ang 2 fire truck dahil sa siraang mga ito, agad na inatasan ng Bureau of Fire Office Region 8 ang temporary augmentation ng fire truck ng Bubon doon sa nasabing bayan ng Allen.
Kinontra ito ng mayor ng Bubon, Mayor Rene Silispara at iba pang municipal officials. Sa kabila ng pagtutol na nasabing mayor ay kinuha pa rin ito ng Bureau of Fire Province. Naglunsad ng special session kahapon ng Sangguniang Bayan at naghain ng resolution sa pagbawi ng fire truck na kailangan ito ng nasabing bayan sa mga emergency cases. Kaugnay nito, sa kabila ng galit ni Senador Raffy Tulfo na ayon sa kanya isang kapabayaan, nangako naman ang senador na bibigyan prioridad ang pagkakaroon ng bagong fire truck ng Ali Northern Samar sa lalong madaling panahon. Mula sa Aksyon Radyo, Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Jane Bantayan. Samantala naman, higit 9,000 mangrove naitanim daw po sa tinatayang 1 hektaryang lugar dyan po sa Zambales. Wow! Sana madagdagan pa mga mangrove ho natin. Ano ha? Ating alamin sa report ni RH37, Danny Gumilang. Danny! Nagsagawa ang Department of Environment and Natural Resources DENR katuwang ang iba't ibang sektor ng rehabilitasyon ng mangrove sa Barangay South Poblacion sa loob ng Masinloc in Oyon Bay Protected Landscape and Seascape sa Zambales. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang proteksyon sa baybayin at mapahusay ang yaman dagat sa pamamagitan ng papanumbalik ng mga nasirang bakawan. Ayon sa DNR, mahigit 7,000 mangrove ang naitanim sa tinatayang 1 hektaryang lugar. Binigyan din ng ahensya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad upang matiyak ang patuloy na pangangalaga sa mga ekosistema baybayin at dagat. Dani Kubilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny! Metro Manila ngayon. At sa ating Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulias. Sa Kyle. Lakay Ray Romel na aresto ng kapulisan ng isang lalaking nagkakabit ng jumper at ilegal na nagsusupply ng kuryente sa tinatayang aabot sa 20 kabahayan sa Makati City. Ayon sa Philippine National Police, nahuli sa akto ang 32 anyos sa suspect na nagkakabit ng jumper connection. Na-recover sa kanya mga kableng aabot sa 100 metro ang haba na ginagamit sa kanyang krimen. Maharap ngayon ang suspect sa paglabag sa anti-electricity and electric transmission lines and materials pilferage. Sa iba pang balita, nagsasagawa naman ngayon ng emergency leak repair ang mga tauhan ng Manila Water sa bahagi ng Paterno Street, corner Santolan Road sa Pasadena, San Juan City. Ayon sa abiso, kasalukuyang nagdudulot ng water interruption sa ilang barangay sa San Juan City, partikular ang barangay Santa Lucia, Little Baguio, Addition Hills, Corazon de Jesus, Green Hills, Isabelita, Kabayanan, Maytunas, Barangay 11, Barangay Tibagan at Barangay St. Joseph. Gayun din sa bahagi naman ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City at Barangay Valencia, Quezon City. Kaugnay nito, magde-deploy naman ng water tankers ng Manila Water sa mga apektadong lugar. Para naman sa ating ulat panahon, ang forecast ng pag-asa sa Metro Manila ay posibleng umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index dito sa Capital Region. Ito ay nasa ilalim pa rin ng extreme category kung saan posibleng maranas ng heat exhaustion at heat cramps kapag ikaw ay nagbabad ng matagal sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Yes, Lakay. Gaano ka init sa Metro Manila? Ang forecast sa atin, Lakay, hanggang 38 degrees Celsius. 38 ang degrees. Heat index. Oh, ayan. So, mataas ng konti sa lagnat, parang ganun. Oo, pero... Ano ang pinakamataas na heat index ngayong araw, Kyle? Saan? Saang lugar? Sa ano pa rin ba? Sangley Point pa ba? O sa ano na? Ngayong araw, Lakay, wala tayong nakikita umabot sa dangerous level. Kumpara sa mga nakaraang araw, sa nakikita natin ang pinakamataas ay 41 degrees Celsius. So, sa bahagi ng Apari, Cagayan, medyo marami din. At saka sa Cotabato City, 41 din. 41 din? Sa Cotabato? Oo. Aparito, Cagayan. Cotabato City, Maguindanao. Ayan. Ayan. Kaya ingat ka palagi, Kyle, ha? Mag-sunscreen ka palagi, ha? Oo, tama, Lakay. Importante yan. Araw-araw dapat gumagamit. Wala bang good news? Wala pala, next week. Na good news mula sa Department of Energy. Wala pang anunsyo.
Wala pa tayong nakukuhang anunsyo patungkol sa kung ano magiging forecast para naman sa magiging presyuhan Parang ang ng bagal. langis sa susunod na linggo. Pero may mga oil company na na naghahanda para sa posibleng rollback sa susunod na May linggo. rollback uli. Wow, sige. Downtrend ba uli ang trading? Kasi in-extend yung ceasefire. Dapat. In-extend yung laki ba? ceasefire. Oo, yan na dahil dito sa mean of flat Singapore on MOP, bumaba ang ng 10 piso hanggang 12 pesos ang kada litro. Habang meron sa pang gasoline dalawang naman, araw. may pagbaba ng 50 sentimo hanggang piso at 50 sentimo kada litro. Sana magbago pa kasi meron pang 2 araw na trading. Lumaki pa yung ibababa. Kailangan pa nilang i-factor yung 4-day o 5-day na trading bago makapagbigay ng definite kung ano yung magiging batayan ng mga kumpanya ng langis. At katulad kaugnay na ito, ipinaalala na naman ng Department of Energy na kapag naglabas sila ng rollback, ito dapat yung magiging minimum. Minimum. Ibig sabihin, hindi pwedeng bumaba dito. Dapat tumugon ng mga oil company. Ibabawa. Ayan. Salamat, Kyle Bulyas, sa iyong mga Maraming salamat, report. Lakay at Romel. Balik sa inyo. Thank you so much, Kyle Bulyas, sa iyong Metro Manila Ngayon! Rapido, hataw, balita. Salamat. Gusto kong mangyari, Lakay Ray. Si Presidente Marcos ulit mag-aanunsyo. Oo. Kasi pagka siya nag-aanunsyo, more than 20 halos di ba? Sana, dapat More than 20 pesos. si Apo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Gulatin Jr. mo nga sir. uli ang sambayanan at mag-anunsyo ka ng nasa 20 pesos na rollback. Di, kaya naman, siguro dapat 30. Apo Presidente, baka mabalay na 30 pesos. Okay, yung mga oil company, sumunod kayo sa itinakdang minimum. Ibig sabihin, pagka itinakda yung minimum, wag na kayong bumaba doon. Pwede nyo dagdagan, taasan nyo yung minimum. Pwede. Pero wag na kayong bababa doon. Salamat po sa mga tumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito ng napakainit pa rin pong Huwebes. Thank you sa ating mga nakagapay, sina Jeric, nandiyan na ating mga classmate mula sa Bicol University. Yun, si Rose Angelina Espena, si Mike Ian Biato, si Joyce Batalier, maging si Nerissa Borabon. Andito po sila yung mga parents sila, andito sila. Baka iniisip nyo, nagbubulakbul lang. Hindi ho. Nandito sila ngayon sa studio. Salamat din po sa buong pwersa ng DZRH News Team, sa ating mga nakagapay sa radio, television, DZRH Digital, maging sa DZRH Maranday Transmitter. And of course, thank you rin kay Miss Elena Apit. Ano pa rin pong mga lingkod, mga kaibigan, sa Ray Sibayan. At Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras sakto, 3:00 ng hapon. Sa loob ng 86 na taon,